Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 18, 2025. At pag-usapan natin ngayon, itong ating magaling, masipag, matalinong Vice Presidente. Ayan po, si Sara Duterte. Yan po sa ating screen. At ayon po sa kanya, nung panahon niya raw sa DepEd, siya raw ang kumbaga ay pinaka magaling sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Yung mga ibang cabinet members daw hindi naman daw nagdi-deliver. Yung sabihin hindi ginagawa yung mga trabaho. At siya lang ang katangi-tanging cabinet member na nagdi-deliver. Talagang siya lang ang gumagawa ng kanyang trabaho. Siya lang ang magaling, matalino, masipag. Ayun po yung sinasabi niya. Ano na ba naging accomplishment nito simula nang umupo ito bilang Vice President? Accomplishment nito, pinakamaraming travels sa lahat po ng government officials dito sa ating bansa. Ito na atang Vice Presidente natin ang pinakamaraming biyahe palabas ng bansa. At sinasabi niya yung mga biyahe niya ay official. Official ba yun? Wala namang resulta. Diba? Eto, pakinggan niya mga kababayan kung kaya niyong tanggapin itong sinasabi ni Sara Duterte. Kasi parang hindi ko malunok eh. Parang hindi ko kayang tanggapin yung pinagsasabi nito ni Sara Duterte. Pakinggan po natin itong ating magaling at masipag na Vice President. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin... Okay, so hinto ko muna mga kababayan. Bigyan lang natin ng reaksyon yung sinasabi ni Sara Duterte. Sabi niya, nung umupo siya dun sa DepEd, eto raw ating presidente, walang order sa kanya. Kumaga, hindi daw siya inuutusan kung ano ang dapat gawin. Kasi parang nga sinasabi niya, ang pagkakaintindi ni Sara Duterte, nung nilagay siya sa DepEd, ay ang magko-command sa kanya kung ano dapat niya gawin ay ang presidente. Ganun ba yun? Mga kababayan, ganun ba yun? Kinakailangan ba lahat ng gagawin mo manggagaling sa presidente? Ilan po ang cabinet members? Napakarami. Ilan po ang ahensya ng gobyerno? Napakarami. Kung lahat yan ay iisa-isahin ng Pangulo at sasabihin niya kung ano mga gagawin ninyo, di magsilayas na kayo dyan. Diba? Kung ang presidente mismo ang magtuturo sa'yo kung anong gagawin mo sa DepEd, at kung yung presidente mismo ang magsasabi kung anong gagawin mo bilang vice presidente, at kung ang presidente ang magsasabi doon sa secretary ng DPWH kung anong gagawin, at kung ang presidente ang magsasabi dito sa secretary ng iba't ibang sangay ng gobyerno kung anong kanilang mga gagawin doon sa kanilang nasasakupan, baka isang taon pa lang, puting-puti na yung buhok ng presidente. Di ba? Kung ganun ang gagawin niya, parang micromanagement. Talagang bababa ang Pangulo, iisa-isahin yung, sabi niya, DepEd. Halimbawa na lang natin DepEd. Kailangan presidente magtuturo sa'yo kung anong gagawin mo.
lumayas ka na lang dyan. Kaya kayo nilagay sa mga iba't ibang departamento. Secretary of Department of Public Works and Highways, Secretary ng DepEd, Secretary ng DOH, Secretary ng iba't ibang sangay ng ating gobyerno kasi nagtitiwala siya na kaya niyong gawin yung inyong trabaho. Kailangan ba sabihan pa kayo ng presidente kung ano dapat ninyong gawin? Hindi. Kapag gano'n, micromanagement, baka isang taong pa nga lang, puti na yung buhok ng presidente at siguro sakit na ng ulo, baka tumanda na nga bigla ang presidente. Hindi ganoon. Ang presidente ay overseer. Kayo ang magre-report sa presidente kung ano ang ginagawa ninyo, kung ano ang accomplishment ninyo. Sabi ni Sara Duterte, anong raw siya, wala daw utos sa kanyang presidente. Kailangan pa bang utusan? Tanda-tanda mo na? Dapat alam mo yung trabaho mo. Kinakailangan, ikaw ang gagawa ng mga programa dyan sa DepEd, papakita mo sa presidente, pa-approve mo sa presidente, at syempre may tiwala naman ang presidente sa'yo, o di titingnan ng presidente, sige tuloy mo yan. Kung ano ang sa tingin mo ang tama, gawin mo. Kaso, wala palpak Tapos sinasabi niya, wala daw hindi raw nagtatrabaho ang presidente. Wow. Sa'yo pa talaga nang galing yan, Madam Vice President? Nahihiya naman ang presidente sa'yo. Talagang ikaw pa talaga yung nagtatrabaho, ikaw pa talaga yung magaling. Sabi daw tuloy dito mga kababayan, kala mo naman siya nagtatrabaho, paalis-alis ka nga. Tingnan mo nga sarili mo, may pa-press con ka pa na nalalaman. Sira na talaga utak ng amo ninyo. Sinasabi kayo mga DDA, sira na raw ang utak ng amo ninyo. Deroy mo, gusto pang utusan ng presidente na mag-micromanagement? Hindi kaya ng presidente yan. Kaya nga siya nagkakaroon ng cabinet meeting, kayo magpe-present ng inyong mga programa. Ano ang nagawa ninyo? Ano ang na-accomplish ninyo? Hindi po ganun yun na kahit nga sa private companies. Yung iba siguro tutok, pero yung iba hindi mo kakayanin yan, lalong-lalo na kung marami kang inaasikaso. Kaya ka nga naglagay ng secretary. Para ikaw ang magbabantay sa mga tao mo, may mga tao ka, tapos gagawin nila ang kanilang trabaho, ikaw bilang secretary, ikaw ang overseer nung DepEd, babantayan mo ang mga kilos dyan ng mga tao mo, ikaw ang magsasabi, ganito ang gawin nyo, ganyan ang gawin nyo para gumanda ang edukasyon sa ating bansa. Sinasabi niya, wala sinabi presidente. Tayo ang rito it's our show. Hindi dapat naman talaga show mo yan kasi trabaho mo yan Ano gusto mo? Kailangan bantayan ka ng presidente, utusan ka, diktahan ka ng presidente. Para saan pa, naging sekretary ka ng DepEd. Tuloy natin. Gawin na lang natin kung ano yung dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So, hindi ganun naman talaga Ikaw ang gagawa nun, hindi ang presidente. Nung ikaw ay ginawang sekretary, ikaw talaga gagawa ng trabaho na yan. Hindi kinakailangan idikta sa'yo, ibigay sa'yo, i-feed sa'yo, mouth feed, bibigay sa'yo ng presidente, yung gagawin mo. Hindi. Ikaw ang gagawa ng mga programa mo sa DepEd. Wala may tililing ata talaga to. Ibang klase talaga ito. We created the Matatag agenda. We followed through with the Matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi okay. Ayan, pag-usapan na rin natin yan. Sabi niya, meron daw silang mga nagawa. Yung Matatag curriculum, kaya lang hindi daw natapos. Kasi nga raw, kasi nag-resign siya Dahil daw sa atake sa kanya. Naku naman, Madam Vice President. Hindi naman si PBBM mga unang umatake. Sino ba ang umatake? Yung tatay mo. Si dating Presidente Digong Duterte.
Oh, yun ang unang umatake. Grupo ninyo ang unang umatake sa gobyerno. Ha? Dahil dun sa sa issue ng confidential funds. Hindi ka naman inaatake ng presidente, hinahayaan ka nga lang eh. Noong mga panahon na yon, di ba, ang banat yung mga tao nila, pero ang presidente tahimik lang. Oh, hindi naman siya binabanatan ng presidente. Hindi nga siya tinatanggal eh. Oh, hinintay nga lang siya mag-resign eh. Dahil ang panawagan ng tao, mag-resign ka na dahil wala naman nangyayari sa DepEd. Tapos sasabihin niya, maganda ang ginawa niya sa DepEd. Paano naging maganda ginawa mo sa DepEd? Mismo ikaw nagsabi. Nung tinurn over mo itong DepEd kay Secretary Angara, sabi mo, welcome to chaos. Ibig sabihin, magulo ang DepEd. Alam mo sa sarili mo, hindi mo naayos ang DepEd. Tapos sasabihin mo ngayon, ikaw ang nag-deliver. Ikaw ang magaling. Hindi mo naayos ang DepEd. Sinabi mo nga, magulo eh. Nag-turn over ka kay Secretary Angara. Sabi mo, welcome to chaos at good luck. Oh, dahil ikaw hindi mo naayos yung DepEd. Ilang taong ka na upo sa DepEd? Tinamad ka na. Bakit? Dahil tinanggal yung confidential fund. Oh. Tinamad na siya eh. Kasi wala nang wala nang ganyan. Kaya tinamad. Kaya nag-resign. O dahil din siguro sa panawagan ng taong bayan na mag-resign. Pero sa tingin ko, mga kababayan, simula kasi naalis yung confidential fund, wala na. Parang tinamad. Tapos ngayon sasabihin niya, siya raw ang lumalabas ng panahon na yon na siya ang pinakamagaling na secretary, miyembro ng gabinete, siya lang ang nagdi-deliver. Wow. Ibang klase talaga to. Ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun. Grabe. Kapal na mukha nito. Ibig sabihin, ilan ang cabinet members ni PBBM? Ang dami. Magagaling po yung mga nakapwesto ron. Talagang matatalino, masisipag. Tapos sinasabi niya ngayon, siya daw yung siya na lang daw yung nagdi-deliver doon. Yung iba daw, palpak. Mga walang ginagawa. Ibang klase. Ibang klase talaga itong ating. Hindi ko maintindihan mga kababayan kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para magsalita na ito yung mga sinasabi niya. Hindi ba ito nahihiya? Ang lakas ng loob na magsalita ng mga ganyan na magtanong ka nga sa taong bayan kung nakikita nila yung sinasabi mong trabaho. Ibang klase. Bago natin basahin to, tuloy na natin, tapusin na natin to. Pa yung gagawin nila sa akin. Okay. So, ayun daw. Sabi niya, ako na nga yung pinakamasipag. Ako na yung pinakamagaling dyan sa gabinete ni Marcos. Ako na ang pinakamatalino. Ako ang talaga nagdi-deliver. Ako na lang nagdi-deliver. Ako na lang ang gumagawa ng trabaho ko na maayos. Tapos, bibirahin pa ako, titirahin pa nila ako. Ganun pa gagawin nila sa akin. Wow. Grabe. Bilib ako dito, mga kababayan, sa sinasabi niya. Ewan ko saan nakukuha ng lakas ng loob ito. Sabi dito ng ilan sa ating mga kababayan, siya pa may gana magreklamo, utak talaga ni Inday, may sayad. Ayan Ay, ito, hindi ko na mababasa to, hindi ko maintindihan Panahot, Timo, Pabay. Dyan, pag-duty dyan. Hindi ko naintindihan niya, pasensya na kayo. So, yan po yung sinasabi ni Sara Duterte. At ito pa mga kababayan sinabi niya kung saan napunta yung confidential funds. Yung 125 million na nawala sa loob lamang ng 11 araw.
So, sabi niya rito, ayan o, nireveal, finally, nireveal niya kung saan niya ginamit yung confidential fund. During dun sa yun nga, yung kasama yung pinanood natin kanina dun yung dun yung forum nila, Pandesal Forum, yan po sa Kamuning Bakery Cafe. O, sabi niya, yung kanyang confidential funds daw bilang secretary ng DepEd ay ginamit niya para imbestigahan itong 2.4 billion laptop scandal at iba pang mga alleged anomalies within DepEd. So yun daw ang ginawa niya. Yung confidential fund, ginamit niya para imbestigahan yung mga anomalya sa DepEd. Sabi niya nung siya umupo dyan sa opisinang yan, nakita niya raw na marami pong irregularities, not only dyan sa central office but also sa regional offices. Sabi niya na kapag may mga lumalabas na mga anomalya, ginagamit niya yung kanyang confidential fund para mag-imbestiga. Dapat pala to sa NBI na lang inassign Di ba? Dapat sa NBI na lang inassign dito Mahilig pala ito mag-imbestiga. Dapat hindi ka sa DepEd kasi ang trabaho mo sa DepEd ay pangalagaan ng edukasyon ng mga kabataan, ng mga estudyante. Pangalagaan ng welfare ng mga teachers at lahat ng welfare ng education system. Welfare nung humahawak ng education system at maging yung education system. Dapat ina-update yan palagi. Di ba? So, ina ang trabaho mo. Ang ginawa niya, nag-imbestiga. So, nagkamali si Presidente Marcos dito, dapat inilagay ito sa NBI. Kasi, ayun, kaya daw siya humingi confidential funds para sa mga ganitong klaseng gawain. However, hindi naman niya sinabi kung ano yung nangyari doon sa kanyang mga investigasyon. Itong mga laptop na questionable ay binili po nung panahon ng kanyang tatay ni former President Rodrigo Duterte. At itong COA ay na-flag po itong Celeron-based laptops as both outdated. So luma na. Kumbaga yung specs mahina, mababa. At ang procurement price talagang grabe, grossly overpriced by at least 979 million with each laptop valued 58,300. Grabe. Alam niyo yung 58,300 na laptop, ano na to MacBook Air na to noong mga panahon na yun hindi pa uso MacBook Air na latest. Ito ang binili, Celeron. Magkano lang yung Celeron? 2,500 lang ata. 5,000 may binibenta nga sa online, murang-mura. Pero ang presyo nila 58,300. Grabe talaga ang korupsyon. So, ayun daw, doon niya raw ginamit yung confidential fund niya. Ang tanong kasi dyan bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Bakit ngayon lang lumabas yan? Nakita ka lang ng palusot para sabihin na doon napunta yung confidential fund. Binigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag sa Kongreso, sa Senado, hindi ka nga nagpaliwanag Bakit hindi mo sinabi yan? Bakit? Dahil tropa mo pa nun si Saldico? At pare-parehas kayong nakinabang? Ganun po ba yon? O nagtatanong lang po, bakit ngayon lang? Di dapat dati pa nahuli ang mga yan, yung mga anomalya. Pero bakit pinagtakpan ninyo? Ngayon nyo lang nilalabas dahil gipit na si Saldico? Dahil kayo, close pa kayo dati ni Saldico? At masaya pa kayo? Nag-enjoy pa kayo sa mga sideline dyan? Diba? So sa tingin ko, ito ay ginawa niya lang dahilan palusot para masabi na doon nga napunta yung confidential funds. Yung natanggap ni Mary Grace Piatos, ni Cocoy Villamin at kung sino-sino pa. Pero mga kababayan, itong sinasabi ni Sara Duterte, hindi po naniniwala ang taong bayan. Actually, kung titingnan ninyo yung mga reactions, ayan po, 19,000 po ang nag-react at sila po ay natawa lang, mga kababayan. Natawa lang sila, tingnan nga natin. Sa 19,000, 18,000 po ang naghahaha. Ibig sabihin, natawa sila dyan sa sinasabi ni Sara Duterte dahil, hindi ka panipaniwala
Basahin nga natin ilang komento rito. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ito. Binigyan ka ng pagkakataon sa Kongreso at Senado mag-explain, di mo ginawa. Ngayon ka pa nagdadakdak. BFF at body-body pa kayo kasi noon ni Saldico. O yan. Diba? Tama yung sinabi ko. O, sabi dito, sayad na talaga. Ayan o. Ito. Look at that face. Very convincing. Ito pa. Ito. In 11 days, naubos siya 125 million. Tapos sabi pa rito, asan ang resibo? Sige nga, patunayan mo nga yung sinasabi mo. Ito. Investigating corruption through corruption. Wow, very smart. Best BP ever. So, yan po yung yung mga sinabi ni Sara Duterte dun sa kanyang dun sa Pandesal Forum, sa kanyang press con. Sinabi niya na itong si Presidente ay hindi nagtatrabaho at wala daw pakialam kung anong gawin ng kanyang mga sekretary at hindi daw siya tinuturuan. Hindi daw siya binabantayan. Siya nga lang daw yung masipag, matalino at magaling na cabinet member na nagdi-deliver. Mas magagaling pa dun sa ibang mga cabinet members. Tapos ganon-ganon ang gagawin sa kanya. Kaya tinamad daw siya. Kaya nag-resign. Ewan ko maniniwala kayo. Sinasabi na ito ni Sara Duterte. At yung confidential fund niya raw, ginamit niya raw para mag-imbestiga. Dapat nga, sa NBI pala talaga nilagay ito. Hindi po dito sa DepEd. So, ilan po muna mga kababayan ng ating update. Grabe talaga to si VP Sara Duterte. Talagang siya pa ang may lakas ng loob. Na magsabi na itong ating presidente walang ginagawa. Siya nga yung laging wala dito. Siya nga yung pagala-gala lang kung saan-saan. At panay press con. Tapos yung DepEd, sinasabi niya may ginawa siya. Wala naman nangyari sa DepEd mismo si former Senator Angara na DepEd Secretary ngayon na makakapagsabi kung meron ba nagawa itong si Sara Duterte niya sa DepEd. Wala mga kababayan. Parang nagsimula sa scratch itong si former Senator Angara, si Secretary Angara. Kaya, ewan ko sa inyo mga kababayan, kung maniniwala pa kayo dito sa ating Vice President. Parang wala, tingnan mo makatingin. What a face. Look at this face. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.